Sabay na nagsanay ang Navy ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea para sa search and rescue, supply missions at medical evacuations. Live mula roon, nakatutok si EJ Gomez. EJ. Emil, 2 araw nagsama ang Naval Forces ng Pilipinas at Amerika para sa ika-11 maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin ang puwersa at interoperability ng dalawang bansa sa pagpapatrolya sa karagatan. 2 araw magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea nitong Linggo at Lunes para sa ika-11 Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA. Isang pagsasanay na nagpapatibay ng partnership ng dalawang bansa na layong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na maprotektahan ang karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Pinangunahan ito ng barko ng Pilipinas na BRP Antonio Luna at Navy ship ng US na John Finn o DDG-113. Sa kalagitnaan ng mga drills ng Philippine at US Navy sa isang designated area o exercise box, 40 nautical miles ang layo sa silangang bahagi ng Baho de Masinloc, namataan ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na 500 Shanning. Lumayo rin siya ng lumayo at hindi rin naman siya naka-distract sa natin. Hindi sila naging obstruction sa daanan ng exercise. Wala namang radio challenges. Kabilang sa mga isinasagawa ng Naval Forces sa Maritime Cooperative Activity ay ang deck landing qualification, kung saan ang Philippine Naval Aircraft na AW109 ay lumapag dito sa BRP Antonio Luna habang ang barko ay umaandar. Magagamit ito ng militar sa aktwal na operasyon sa hinaharap, kabilang ang search and rescue, supply missions at medical evacuations sa karagatan. Nagkaroon din ng pagsasanay ng DLQ sa vessel ng Philippine Coast Guard. Nag-take off ang aircraft mula BRP Antonio Luna at lumapag sa PCG vessel na BRP Gabriela Silang bilang bahagi ng closed deck landing exercise. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ang BRP Gabriela Silang sa Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. The main challenges involves weather condition, timing, and safety coordination in an operational maritime environment, all of which were effectively managed. Sa unang gabi ng MCA, nagsagawa ng Night Steaming in Company o NSIC. Simulation ito ng magkakasamang pagpapatrolya ng mga barko ng Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard sa karagatan sa gabi. Sa replenishment at sea, target na paigtingin ang muscle memory at mastery ng Navy. Ginagamit ang RAS kapag mag-e-exchange o deliver ng mga supply tulad ng langis ang mga barko para masustain ang operasyon nito. Nagkaroon din ng division tactics kung saan ang bawat barko ay nagsagawa ng basic combat at maneuvering actions at formations sa karagatan. Kasama sa focus ng naturang drill ang hasain, ang coordination ng mga kasaping barko o vessel. Nagpalipad naman ang 2 FA-50 fighter jets at 2 A-29 Super Tucano attack aircrafts ng Philippine Air Force para sa flyby exercise. Hapon ng Lunes, nagpalitan ng saludo at kaway ang mga sundalo ng mga kalahok na barko. Indikasyon na tapos na ang makabuluhang aktibidad ng kasaping Naval Forces. Meron tayong surface warfare exercise. Sa mga nakaraan, madalas is maneuvering at saka communications lang. So hopefully sa mga susunod is meron pa ring surface warfare exercise at as much as possible is merong anti-submarine exercises din. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Emil, ayon sa AFP, ang Maritime Cooperative Activity ay bahagi ng shared commitment ng Pilipinas at US at ng mga bansa na nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Seas. Nakatuon ang ating bansa, ang Pilipinas, sa mga ganitong aktibidad sa gitna ng hidwaan sa China. Sabi naman ng AFP, handa sila sa anumang banta sa soberanya sa West Philippine Sea. Emil? Maraming salamat, EJ Gomez.